Hello guys! Hello para to sa lahat ng Cancer. Cancer, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Cancer. This is general reading. Gamitin mo yung intuition sa panonood. So, thank you Cancer sa mga likes, comments, and pag-share nyo sa aking mga videos. Okay. Autumnal Equinox Release. Wow. So, kung makikita mo dito, ano ba ang ini-expect mo? Cancer, meron kang ini-expect eh. Paki-comment sa comment section. It's either naghihintay ka ng pera. Comment down below ha. It's either naghihintay ka ng pera. It's either naghihintay kang manganak ka. It's either naghihintay ka na makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak mo. Naghihintay ka ng trabaho or naghihintay ka ng basta sinasabi dito na nag-expect ka. Ang problema lang dito guys is yung window, 'di ba? Nakatingin ka sa window. Yung window diyan walang bukasan eh. Tingnan mo, sarado siya, 'di ba? So, kung wala ka daw na gagawin, maghihintay ka lang sa wala. Like for example, yung expectation card na to, yung completion na to, pwedeng makaresonate yan sa mga taong naghihintay ng magandang buhay, pero wala naman silang ginagawa. Okay? So, sinasabi ng bara sa'yo dito na kailangan mong pagsabayin yung paghihintay, 'di ba? Paghihintay, pagtsatsaga, pagkikilos. Kailangan mong kumilos. Okay? Like for example, may hinihintay ka. So, habang may hinihintay ka, kung ano yung available ngayon, yun muna yung gawin mo para hindi ka ma-stagnant or para hindi ka mabakante. Next card natin is release. Cancer, sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro masyado ka nang nakakaramdam ng negativity and toxicity. Ang nakikita ko, may mga Cancer dito na napapaligiran kayo ng mga negative and toxic na tao. Sa totoo lang ha, yung energy mo, pagbukas pa lang ng expectation, parang merong mga nakikita ko na mga black shadow, parang mga usok ng black, parang ganun. And may lumabas na release. Kaya sinasabi sir dito na kinakailangan mo daw na alisin na ang sarili mo sa mga connection, sa mga partnership, attachment na alam mo na toxic and alam mo na negative. Okay, baka hindi mo alam kung paano mo mananotice yung relationship or attachment na negative. Ganito yun. Okay, pagkagising mo sa umaga, maganda yung gising mo. Di ba yung mga tao ngayon ganun eh, pagkagising, phone agad, di ba? Facebook agad, magbabrowse agad. Kung sino yung tao na yun na nakabasa mo na nagbibigay sa'yo ng ngiti, sa pagbabasa mo lang ng post ng taong yun, ibig sabihin, maganda yung taong yun para sa'yo, physically, mentally, spiritually, di ba? Psychologically. Pero, pagbukas mo ng Facebook, nakita mo yung pangalan ng taong yun, and yung post niya ay sobrang negative, kay aga-aga. Ibig sabihin niya, yung taong yan is pwedeng nagdadala sa'yo ng toxicity and negativity. Second, sa mga GC group chats, or maybe sa messenger, maging maging aware ka, maging matalino ka, kasi minsan hindi tayo nagiging aware na pinapasok na ang energy natin eh. Parang sinasak ina yung good energy natin ng mga taong negative. So, like for example, kausap mo, nag-hi, hello, ganyan, ganito. So, instead na pag-usapan nyo yung sarili nyo, kumusta ka na, kumusta yung anak mo, kumusta yung magulang mo, kumusta yung trabaho mo, ibang tao yung pinag-uusapan. Or ibang tao yung, alam mo si ganyan, ganito, alam mo si ganyan, nakita ko yung post, alam mo nangyari sa kanya, ganyan, ganyan. Pag ganun yung taong yun, sa kausap mo sa messenger, delete, block, or maybe i-restrict mo siya. Kasi unang-una, negative na yun eh. Diba? And, iwasan mo yun. Iwasan mo din, Cancer, yung pakikipag-chismisan, pagbabackstab. Kasi, alam ba na, the more na binabackstab ng mga tao yung isang tao, the more siya na ibe-bless ng universe. Okay? Ng Panginoon. So, dito sinasabi, alisin mo sa sarili mo, much better, alisin mo. This one is detoxification, release, rejuvenation. Kailangan mong mag-declutter and clutter. Mentally, yung mga negative na yan sa isip mo, alisin mo na.
emotion, resentments, anger, inanakit, galit, alisin mo na. And next is yung mga tao sa paligid mo, sa bahay mo, may mga alaala dyan ng negative, alisin mo na. So release yourself from negativity and toxicity. Okay? Yun. Okay, the Hangman na reverse, 10 of Pentacles, wow, and 2 of Swords, the Hermit, and okay, so yon, comment down below Cancer, ganito yon, yung energy mo na to, resonated siya sa expectation, so nakikita ko sa'yo dito Cancer na you're waiting for a lump sum of money, you're waiting for salary increase, you're waiting for, kumbaga, money na tininabaho mo na siya. Pwedeng na-delay yung sweldo mo or maybe kung ano man siya. But, you don't need to worry. Hindi ka dapat nag-aalala kasi sinasabi ng The Hermit dito na kung ano man yan na hinihintay mo ay posibleng may sagot na. Answered prayers to na Hermit. So, kung ano man siya na nakahang, it's either promotion, salary increase, nag-loan ka sa bangko, tapos na, kumbaga na-cancel siya, pwede ulit siyang maituloy. So, lump sum of money, inheritance, basta malaking halagang pera siya guys, pwedeng nahang siya. So, nagbebenta ka ba ng bahay? Nagbebenta ka ba ng sasakyan? I hope nagbebenta ka ng bahay na sarili mo ha. Kasi sa panahon ngayon, ang bilis makulong ng mga taong nagbebenta ng mga ari-arian na hindi sa kanila. Okay. 2 of Pentacles. Oh, diba? So may good news dito. Makinig ka. Merong balita na posibleng darating sa'yo. And ang balitang ito ay tungkol ito sa trabaho. So, may posibleng yon kung wala kang trabaho sa ngayon, possible na may kumuha sa'yo ng serbisyo mo. Okay? So, pwedeng yon. Kung pera yung problema mo ngayon, yung balance, posibleng makuha mo siya. But, you need to be careful kasi yung gagawin mo na to is mahirap siya. So, pwedeng mabigatan ka sa trabaho, but don't worry kasi manageable mo naman yan para sa'yo. Kumbaga, kayang-kaya mo yan. And nandito yung 6 of Wands. Sinasabi ng barahang yan na kung ano man yan na good news na darating sa'yo, ay posibleng magdadala yan sa'yo ng sobra-sobrang victory and success. Okay? And sinasabi ng baraha sa'yo dito na may selebrasyon na posibleng maganap sa buhay mo, Cancer. Salary increase, higher position, healing, relationship, money, and new relationship, new friendship, or new collaboration. Okay. Thank you guys. Kasi ito, yun nga sabi ko sa iyo dito, kailangan mong i-release kung ano yung mga dapat i-release sa buhay mo. Kasi once na na-release mo na yan, makakapasok na yung swerte sa iyo. Diba? So, yun guys. Pwedeng to, relationship, i-release mo na siya, and may bagong papasok. Or dito din, trabaho, or friendship, or collaboration. Okay? Thank you guys. Bye!